Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. And of course, ating mga cross-watchers, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa Bottom Magus PH. My name is Angel Francia Feliciano. Now, in today's video, Libra, alamin natin kung anong magiging kapalaran ninyo sa buwan ng Pebrero. So, this is your monthly tarot reading, kapalaran, mensahe at gabay for the month of February 2025. Now, Libra, i-divide ko itong reading na to into 3 sections, no, or 3 parts. First part is for your general forecast, and then the second part is for your money and career, and for the last part is for your love life at kalusugan. Now, paalala lang, Libra, kaya hindi lahat ay magre-resonate dito sa reading na to. So, kunin nyo lang kung saan kayo nag-resonate at iwan yung hindi. Ayan, Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus placements, general forecast, kapalaran, mensahe at gabay for the month of February 2025. First card, you have the Ten of Swords. Next, you have the Two of Pentacles. Next, you have the King of Swords. Next, you have the Eight of Swords. Ayan. And then, punta naman tayo ngayon, Libra, para sa inyong money and career. Para sa inyong kaperahan at trabaho or negosyo. Anong mga dapat ninyong malaman? Anong maging kapalaran ninyo? Anong mga mensahe at gabay para sa inyong kaperahan at trabaho o negosyo? Para sa ating Libra signs. Ayan. First card, you have the Hierophant. Next card, Libra, you have the Queen of Pentacles. Okay, and you have the Nine of Pentacles. Wow, okay, good. This is really good. Okay, the last card for your money and career, you have the Hangman. Mamaya explain natin to isa-isa, Libra. Okay. Now, ang susunod naman, the last part is for your love relationship and kalusugan or yung health ninyo, Libra. Okay? So, ayan, tignan natin. First card, you have the Five of Pentacles. Okay, second, you have the Four of Swords. Next energy, Libra, you have the Six of Wands. Okay, the last but not the least, you have the Star card. Okay, so explain natin to ngayon isa-isa, Libra. Okay, Libra, so umpisa natin with the Ten of Swords for your general forecast, the strongest energy this month. The Ten of Swords, I feel like marami sa inyo ay makakaranas ng betrayal sa relationship, sa work, or sa mga aspeto sa buhay niyo. Some of you mafe-feel hopeless kayo this month, sad to say, wag naman sana. Or there is this feeling na makakaramdam kayo ng pag-struggle. Struggle to see your way out of your current situation. Parang mahirapan kayo. Yung iba sa inyo, I feel like Libra, parang this is an energy kung saan parang binagsakan kayo ng lupa, no? Down na down yung iba sa inyo, sad to say. But magsilbing gabay lang sana. Ayan. And also this is, may nasa-sense akong, yung iba sa inyo, Libra, maybe in related to relationship. Some of you, hirap na hirap pa rin kayo ngayon maka-move on. Some of you are still clinging on or holding on to some form of unhealthy attachments. Either hindi niyo kayang i-let go ang napaka-toxic na relationship or hirap na hirap kayong i-manage yung relationship ngayon. For some reason, hirap na hirap kayong dalhin ang relationship. Naguguluhan kayo, siguro nakaka-experience kayo ng betrayal sa relationship, but then hindi mo pa rin siya maiwan-iwanan. There's something about that. But definitely, ang kagandahan sa Ten of Swords is it's not really the end of our lives, because the swords represents our thoughts. Okay, these are just our thoughts. The swords are the logic, the thoughts sa tarot cards. So it means that minsan kasi nagfo-focus tayo dyan masyado sa mga pain, but we can actually get up and parang move on sa life. Okay, parang life must go on, kumbaga. Pero as soon as makita nyo yan, ma-realize nyo yan na dapat life goes on. Kaya wag na akong masyadong mag-dwell dito sa napakabigat na energy. Ayan. Next energy, Libra, you have the Two of Pentacles. I feel like yung iba sa inyo, Libra, for this month, the month of February, mahirapan kayong i-budget ang inyong pera. So, manage your money, manage your finances very well this month. Kasi
baka mamaya by the end of the month or the summer, wala na kayong mapagkukuhanan ng financial resources, or like wala na kayong perang maiipon or maubos na yung ipon ninyo. There's a need to manage your finances wisely this month. Yung iba sa inyo parang kailangan ninyong malaman kung ano bang dapat importanteng bilhin. Prioritize your needs. May mga yung priorities natin dyan. I-assess natin. Baka nauna yung luho kaysa pa nagugulat na baka pag-aawayan nyo yan ng partner mo, ninyo, mag-asawa na pagdating ng panahon, by the end of the month, magugulat na kayo, wala na kayong pambayad sa bills, wala nang pambayad sa mga iba pang mga, yun nga, bills, pag-aawayan nyo yan. So, manage your finances very well this month, Libra, especially your own money. Ayan. Now, next, you have the King of Swords. Marami sa inyo this month, Libra, magkakaroon ng mental clarity. Focus sa mga plans and goals niyo. I feel like gusto nyong tutukan talaga yung mga plano this month eh. And also, meron kayong dapat, may mga desisyon na kinakailangan ninyong gawin. Some of you, mahirapan kayong mag-decide to the point na lumabas yung King of Swords. This is like, kailangan pag-isipan ko tong decision na to. Ito bang tama kong gawin or ito ba? Ayan. And also, with the King of Swords, I feel like when it comes to your communication this month, Libra, may ilan sa inyo na makakapanakit ng tao because of the way you communicate. I-manage nyo yan. I think there's a need to manage para maiwasan yung away, misunderstanding. There's about a communication na either may taong gusto makipag-communicate sa inyo, Libra, or baka may mangyayaring misunderstanding sa communication. Ayan, next punta tayo sa Eight of Swords. Now, ang Eight of Swords, hindi rin to maganda kasi this can indicate a sense of feeling trapped or confinement. So, parang may iba sa inyo, iilan, hindi lahat, okay? Sa makaka-resonate lang. Some of you this month makakaranas ng pessimism or may mga makakaisip ng hindi maganda about sa sitwasyon. Ang ibig sabihin, this is the energy kung saan nag-iisip tayo ng negative. We're always thinking the negative. We're always thinking, parang feeling mentally, lagi nang iniisip natin, puro lang negative. I feel like, ang nakaka-trigger dito some of you, Libra, is because of the overwhelming feeling na some of you will be anxious, uncertain about your current situation. Ito yung energy kung saan nagpapanik na tayo. Maybe because doon pa lang sinabi ko sa Two of Pentacles, baka kasi magpapanik na kayo na wala na, ubusan na kayo ng pera. Wala na kang pambayad sa renta, tubig, kuryente, tuition ng anak, pagkain. Baka mamaya, magkakos yan ng gulo sa inyong, household, mag-asawa, hanggang sa, ito yung Eight of Swords, ito yung kadiliman yung pumapasok sa utak na kadiliman. So, ito yung dark energy. Puro na lang kung anong inaisip, puro negative. Actually, kung iisipin ninyo, may solusyon sa lahat ng problema. Ang Eight of Swords is just all about the problem na escalated, mas lalong napalala because puro na lang negative. Actually, ang Eight of Swords na yan hindi nyo kasi nakikita yung solusyon. Yan ang Eight of Swords. Andyan yung solusyon, hindi nyo lang nakikita kasi ang thinking nyo wala na kayong kawala sa problema. Okay, ayan. Punta tayo ngayon, Libra, sa inyong money and career. Okay, so Libra, with the Hierophant for your money and career, I feel like may mga ilan sa inyo, I feel like humihingi ng tulong para makapasok sa isang trabaho this month, or may tutulong sa inyo. May magdadala sa inyo ng impluwensya. Parang influence siya na kaya ka makapasok dahil dun sa parang ikaw yung nirefer. Or, yung iba sa inyo is mabibigyan ng opportunity na madagdagan ang kalaman. Training, I feel like yung iba sa inyo
confirmation na ito na magti-take kayo ng training this February para additional certificate, seminars, mga trainings para maaprubahan ka, para lang makapasok ka, makwalified ka dun sa ina-applyan ninyong trabaho. Now, when it comes to your money, kasi trabaho yon, when it comes to your money, I feel like meron talaga kayong pinagdadasal palagi this month. Or mayroon kayong answered prayer this month, Libra, pagdating sa inyong career or money na pinagdadasal niyo before. Ayan. Punta tayo sa Queen of Pentacles. Alam mo yung Queen of Pentacles, this is a kind of energy kung saan marami sa inyo Libra makakaisip na magandang diskarte. I feel like marami sa inyo this month sa dobling kayod or makakaisip kayo ng bagong side hustle na mas malaki pang kikitain ninyo. The fact na lumabas ang Queen of Pentacles, ibig sabihin, marami sa inyo, hopefully, lahat kayo, makaka-accumulate ng malaking pera. Makaka-receive, malaki ang daloy ng pera this month because, I feel like yung iba sa inyo, kasi ang Queen of Pentacles, this is the kind of energy kung saan yung puhunan niya kakonti and then nag-multiply. Let's say, for example, yung puhunan niya, nag-start siya sa negosyo, 1,000. Yung 1,000, ginawa niyang 100K in a month. Parang ganun yung Queen of Pentacles energy. Or maybe may naisip kang magandang idea. Next, you have the 9 of Pentacles. I feel like marami sa inyo this month, Libra, ang mag-i-invest sa inyong sarili na. Like, what do you mean by that? I feel like you've decided, marami sa inyo ang magdi-decide this month, ay mag-i-invest ko na yung pera ko para sa sarili ko. This is self-love. This is being financially responsible sa sarili. And I feel like marami sa inyo will be magiging financially independent kung saan hindi nyo kailangan kahit sino. Kaya mong mabuhay mag-isa. Hindi nyo kailangan ng husband na may pera or asawa na babae na pera. Kaya-kaya nyo kasi siguro may trabaho kayo or makakanap kayo ng trabaho or maganda ang kita or malakas ang negosyo this month. Kaya mafe-feel niyo yung financial stability this month. Meron din kayong mabibili na matagal nyo nang gustong bilihin. Kasi yan din ang 9 of Pentacles energy kung saan. But overall, this month, you will feel so grateful. Okay? Now, the next energy, last energy for your career, money and career, Libra is the Hangman. I feel like with this energy, marami sa inyo ang mag-iiba ang pananaw sa money or let's just say parang may iba sa inyo mag-iiba ng trabaho o maghahanap, mag-iisip ng paano ko ba mas madadagdagan ang kita ko? Paano ko ba o maybe makakaisip kayo kung saan yung tanong nyo dati, paano ko paparamihin itong pera ko? Maybe it's time to put up another business if meron na kayong business. Or maybe makakaisip talaga kayo ng magandang idea kung saan itong idea na to magbibigay sa iyo ng malaking financial blessings. So hopefully, because these are downloads from the universe. Yung iba din sa inyo feeling stuck Sad to say. May napipick up kong energy kung saan feeling stuck kayo, wala kayong magawa, marami kayong idea, no? Marami kayong gustong gawin sa utak niya, pero yun nga, nakatali, wala kayong magagawa kasi walang pera. Napunta naman tayo, Libra, sa inyong love life at kalusugan. Now, sad to say, ang 5 of Pentacles, hindi ito magandang sinyalis sa pag-ibig. Marami sa inyo siguro, sa buwan ito makakaramdam kayo ng isolation, isolated, feeling lonely, iniwan sa ere. Ito yung mga energy kung saan itinakwil dahil wala ng pera, wala na kayong maibigay. Kung kailan ikaw yung walang-wala, ngayon iniwan ka. Nung may pera ka, mabango ka. Ito yung energy Ito yung energy ng 5 of Pentacles na nung ikaw ay mayaman, nung ikaw ay may pera pa, mabango ka sa mga tao. Ngayon wala ka na, parang basura na ang tingin sa'yo. Kaya nga mag-ingat, invest in yourself wisely. And sad to say, sa inyo, yung iba sa inyo, Libra, magkakasakit. Kaya watch out sa mga burnout, stress, manage your stress, wag magpuyat, tignan niyo yung kalusugan palagi, make sure nakakatulog ng maayos sa gabi-gabi. Now, next, you have the 4 of Swords, Libra. Ang 4 of Swords,
I feel like this month, there's a need. Kailangan ninyong magpahinga ng mabuti. Baka kasi itong Four of Swords na to, ito yung mensahe at gabay. Gabay to, guidance na, advice and guidance, payo na this month, Libra, kung kayo ay for the last few months, hindi na yung bang makikita na napayat-payat na dahil hindi na nakakatulog, laging napupuyat, it's time to rest. I-rest nyo yung utak ninyo, ipagpahinga yung katawan nyo kung pagod na when it comes to your health. Na I feel like when it comes to relationship, may silent treatment man na mangyayari. Bibigyan ka ng silent treatment o ikaw ang magbibigay ng silent treatment. Basta may silent treatment na mangyayari sa love and relationship. Hindi na kayo mag-uusap. Baka iba-block kayo o mambablock ka, Libra. Ayan. And next energy, you have the Six of Wands. Now, some of you, ilan sa inyo, mukhang maging maganda ang feeling sa love life. Okay? Mukhang maswerte sa love life. Kasi ang Six of Wands, ito yung energy kung saan proud na proud sa inyo ang person mo, Libra. Magiging proud siya sa'yo this month or ikaw, feeling good ka about sa relationship mo overall. Relationship sa family, sa friends, and even most especially sa person mo. Parang feeling good ka. Like, you're so proud na siguro some of you makakahanap ng afam. Proud na proud ka sa afam mo. Ipopost mo sa Facebook. Ganyan. Parang yung love life niyo talagang maybe magiging sikat din kayo na couple. Sikat na sikat kayo sa buong barangay, pinag-uusapan kayo, tinitingala, parang ganun. Okay? Sa love life. And sa kalusugan, I feel like meron kayong ma-overcome na sakit. Either makaka-recover, masigla, malakas ang stamina, yung vitality, malakas. Ayan. Last but not the least, for your love and love, relationship, and health, Libra is the Star. So obviously, sa mga Libras natin dyan na may problema sa love life, nagkawatak-watak, nagkaroon ng misunderstanding, nag-away, may nangyaring away, kaguluhan, or arguments, or hiwalayan, separation. This month, if nangyari yan, this month may malaking chance na magkakaroon ng reconciliation or pag-aayos, pagbabalikan. Magkakaroon ng healing sa relationship. And as well as sa kalusugan. This is definitely a good sign, good omen na marami sa inyong Libra ay gagaling sa sakit. Makaka-recover. Especially sa mga Libras na malubha ang sakit. Kung ano man yan. Cancer, I don't know, kung ano mang mga sakit ang meron kayo. Kung kayo ay may sakit, ito na yung sign na ibinigay na may pag-asa kayong gumaling. Just be patient with the result. Okay? So, Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus placements, yan po ang mga kapalaran, mensahe at gabay para sa buwan ng Pebrero, para sa inyong tarot reading. Ayan. Now, let me know if nagustuhan ninyo ang panunood, pakikinig, at also let me know if nag-resonate sa inyo itong mga binabasa ko, no? Yung mga napapakinggan ninyo at lumalabas sa bara. Now, if you want to claim the good energies, mga energies na nagagandahan kayo, just leave a comment down below para makuha ninyo ang energy, maklaim niyo yung energy. Ayan. And for those of you who are interested sumali sa libreng pahula, make sure naka-follow kayo sa Facebook page ko na Bono Magos PH na may blue check. Okay? Yung may blue check. And kung hindi doon, kasi every live, FB live ako hindi every live, like paminsan-minsan sa live, nagpapahula ako ng libre. Hindi ako nag-entertain sa chat, sorry mga madam ha, pag magpapahula kayo. Pag gusto nyong bumili, mag-chat kayo doon sa akin sa Facebook. Now, if you're interested naman, or follow din me as well dito sa YouTube channel kasi paminsan-minsan din dito ako nagpapahula ng libre sa live. Basta live lang talaga. Now, for those of you interested to find out saan makikita yung mga produkto ko, may binibenta ba ako, ano yung mga binibenta ko, paano makabili, huwag kayong aalis sa Libra, magbabalik ako for that one. Maraming salamat, ingat po, and God bless. Ayan, mga madam and sir, sa mga interesado pong malaman ano yung mga binibenta ko, okay? For those of you who are interested to find out ano mga serbisyo ko, ano mga ino-offer ko ng mga services, ayan.
So, mag-visit lang po kayo sa website ko, which is bonomagos.com. Ayan. And then, sa bungad ninyo, makita nyo itong Shop the Collection. Ayan, basahin nyo yan dyan para may malaman kayo kung hindi nyo alam paano bumili dito sa mismong website. Ayan. Ito yung mga produkto ko so far. Okay, may mga pagbabagong mangyayari by the way dito. Okay, yung 18 gold-plated crystal necklace, ayan, hindi na yan. May bago na. Okay. And I will make some mga improvements dito every now and then. So, kung anong mga nakita nyo dito, ito yung mga ilan sa mga binibenta ko. Ayan. I-click nyo lang yan if ever ito yung gusto nyo makita. 60 train. Ayan. Makikita nyo dito yung price. Ayan, 1.7. And then yung description niya, yung benefits niya. Ayan. Okay. And hanggang sa dulo basahin nyo, baka ayan, pati yung instructions andyan din. And then mag-back lang kayo again. Ayan. Meron pa dito. May mga changes na mangyayari. Okay? Yung iba dito madadagdagan. Ayan, meron ding Dragon Blood Smudge Kit. Ito yung pang-cleanse. Nagbibigay ito ng blessings, by the way. Okay, yung price niya is $4.90. Dalawa na. And makikita niyo dito sa navigation, yung dalawang linya na yan. I-click nyo lang yan. Lalabas yung mga menu. Ayan yung mga pages. You have the frequently asked questions. Kung may mga katanungan kayo, baka nasagot na dito. Kaya basahin nyo yan. Walang COD. Ano yung mga rituals na ginagawa ko dito. Gaano ba ka-effective or yung effectivity ng item. May gusto kayong malaman. Andito na ang sagot. Mga expiration, kung may expiration ba. Ayan, walang refund dahil sa mga ritual. And if I ship outside the Philippines, basahin ninyo ito sa mga OFW na tag-ibang bansa na interesadong bumili ng items sa akin dito. Ayan. Or ilang days ma-receive yung order. Ayan mga questions. Anong courier ko? May discount ba? Babaguhin ko pala yan. Wala nang freebie, okay? Walang discount. Ayan, yung about me, titignan nyo din dito. Baka interesado kayong malaman. Ayan, anything about me. What does Bonomagos means? Ayan, na-explain ko din dyan dito sa website. Basahin nyo na lang po, mga madam. Yan po ako. Yung pagmumukha ko. Anyway, about me. Ayan, saan ako nakatira? San Fernando City, La Union po, Ilocos Norte Province. Yung aside sa products or biography, iba din yung I'm also, by the way, I'm a member of the association Spiritual Integrity, Association for Special Integrity sa America. You can search their website. Ayan. Yung mga profession ko, mga trainings na kinuha ko, ma-explain po dito. Basahin nyo lang dyan. And then what else? Yung mga services ko. By the way, sa mga interested about sa tarot reading, gustong magpabook ng private reading, 5,000 po. Okay? Meron ding 15,000 if you want to avail everything. Kasama na yung mga items dito. Makaka-receive kayo mga package. May inclusion set yan. Okay? Package na yan. Package, and dito yung mga explanation, anong matatanggap ninyo. Pero, kung gusto niyo yung mas mura, ang pinakamurang ma-offer ko is 5K, 5,000. And what else? Dito yung blog. Okay? Mga blog ko. Ayan. Kung interesado kayong basahin, ayan. What else? Prayers. Ayan. Kung may mga prayers din ako sa all-in-one red string prayer, if you are interested to perform a personal prayer. Pero, actually, dadaanan na sa ritual yung mga items eh. But, if gusto nyo lang na kayo mismo mag-ritual para sa mga sarili nyong item. Now, for those of you na gustong magpasama sa prayer ritual, libre lang po. Okay, dito kayo mag-submit sa free prayer ritual page. Ayan, click nyo lang yan and then lalabas po dito yung ano ko is mga psalms. Ayan. And then, ito basahin nyo dito. Basahin nyo lang yan. And then, isulat nyo dyan yung name ninyo, first name, last name, yung email ninyo, yung phone number, at yung prayer request ninyo. And then, click send. Okay. Libre yan sa gusto. Okay. I think, ayan,
Facebook page. By the way, sa Facebook page ko mga madam, dito po nakalagay yung mga ibang items na minsan kagaya niyan, nawala sa website. Yung mga dito nakalagay sa Facebook page ko, ito yung mga limited limited stock lang. Okay? So, follow na lang if you are maybe interested pa sa mga ibang mga ko. And minsan dito ako papahula ng libre sa live. Live lang talaga. Okay? So, maraming salamat sa pakikinig. Ayan. Hopefully, naklaro na. So, maraming salamat. Okay, message nyo lang ako dito sa Facebook page if ever may gusto kayong bilhin. Okay, sa Bono Magos PH na merong blue check. Ayan, maraming salamat. Ingat po and God bless.